Magandang gabi po sa bawat isa. Ito pong muli ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, para po sa ating Feasting on the Divine Verses Online Ministry. At ngayong gabing ito, nais ko pong pasimulan ang aking pong pagbati sa bawat isa sa pamamagitan po ng papuri natin sa Panginoon at pasasalamat sa bawat isa po sa atin na nakibahagi po sa isang matagumpay na online evangelistic meeting. Naniniwala po tayo na gagamitin po ng Panginoon ang pangangaral, ang mensahe po na ating naibahagi sa bawat isa. Ako po ay na-overwhelmed sa ginawa po ng Panginoon kagabi sa ating pong gawain. And again, I would like to praise my God dahil po sa kanyang ginawang pagliligtas sa inyong lingkod. Nagpapasalamat din po ako sa mga kapatiran po natin mula po sa Kalipunan na pinagpapastoran po ng inyong lingkod. Sobrang nabigla po ako kahapon at hindi ko akalain na ako po pala ay susurpresahin. Ano po? So kaya Ma'am Jonel, pasensya ka na ha. Tinawag kita kagabi kaagad thinking na talagang yun ang flow ng magiging service natin. Ako ay talagang pinagkaisahan pero maganda po ang pagkakaisa. Ito po ay kapahayagan ng kanila pong pagpapasalamat at pagpapahalaga sa isang lingkod ng Diyos. And I am very happy. Ikinukonsider ko po ang sarili ko na blessed sa klase po ng mga members, mga mananampalataya na kanyang ipinagkaloob. Sobrang nakaka-touch na kahit na nasa ganitong sitwasyon tayo, hindi nyo pa rin pinalagpas ang pagkakataon upang maipahayag po ninyo ang inyong pag-ibig sa inyong lingkod. Kaya ang Panginoon na po ang bahalang magpala sa bawat isa po sa atin. Of course, nagpapasalamat din po tayo sa ating po mga singers kahapon. Thank you so much. At ngayon, narinig nyo naman, si Teo. May sakit po yan. Kaya kasama po siya sa ating pong ipagpe-pray. So again, I would like to welcome all of you at sa mga ngayon lamang po na-tune in. Again, pinupuri ko po ang Panginoon sa napaka-mabungang naging resulta po ng ating pong evangelistic meeting. Nagpapasalamat ako doon sa mga nag-message na kung saan sila po ay nagkaroon ng pagkakataon na ma-share po ang mensahe po natin sa kanilang mga loved ones at nagpapasalamat din po ako sa nagpahayag ng kanila pong naging pagtanggap sa Panginoon. At ngayon din po, bago tayo magpasimula, sobrang ang saya-saya ko po sapagkat ang ating masigasig na kapatid sa lugar po ng Milan, Italy, si Sister Carissa, ang kanyang anak na si Justin ay na-witnessan ko po at tumanggap sa Panginoon online. Amen? So, ganyan po kahalaga ang bawat kaluluwa sa harapan ng Panginoon. Please do pray. Continue to pray para po kay Justin Enriquez sapagkat siya po ay tumanggap sa Panginoon. So, ngayong gabi ito, tayo po ay humingi ng gabay sa Diyos sa ating pong gagawing pag-aaral at kasama na po rito ang mga prayer requests na naipadala po ng ating mga kapatiran. Sige po, let us go to the Lord in prayer. Our gracious, loving God, again, we would like to praise you sa napakaganda at mabungang resulta ng evangelistic meeting kagabi. Salamat po sa iyong naging paggabay at salamat din po sa mga mananampalataya na mayroon pong genuine burden for the souls of men. Lord, I pray that you will continue to work in the hearts of the people, especially ang mga nahasikan po ng iyong banal na salita. Dakilang Diyos, ipinagkakatiwala ko po na ikaw ang siyang patuloy na gagabay sa ministeryong ipinagkatiwala mo po sa bawat isa po sa amin. Ngayong gabing ito, Diyos, nawa ang bawat isa ay nasa maayos na kalagayan at hiling ko po ang iyong laging pag-iingat po sa amin. Panginoon, hiling din po namin na ikaw po ang siyang maglinis ng aming mga puso upang kami po'y maging karapat-dapat dakilang Diyos sa amin pong paglapit sa iyo ngayon, higit lalo sa mga panalangin kahilingan na patuloy po naming idinudulog sa iyo. O Diyos, dalangin ko pong patuloy ang pagbibigay kagalingan mo po sa mga may karamdaman. Si Ninang Maribig, patuloy mo po siyang palakasin at alisin mo po ang pain na kanyang nararamdaman at pagpalain mo po ang kanyang negosyo. Si Dr. Lynn Perez, patuloy po na kagalingan niya ang aming hinihiling. Ganon din po si Sister Lori, dakilang Diyos. Pagalingin mo po siya. Si Teo, sa kanyang kalagayan, pagalingin mo rin po siya, dakilang Panginoon. Ganon din po, hiling namin sa iyo, dakilang Diyos, na ikaw po ang siyang magbigay pansin para po kay DJ sa kanya pong LBM with fever
intestinal flu, dakilang Diyos, we pray for your healing. Ikaw, dakilang Diyos, ang amin din pong hinihiling na magpapagaling at gagabay para po sa operasyon po, bone operation po ng father po ni Preacher Erwin. Dakilang Diyos, hiling ko rin po na ikaw ang magbigay ng iyong pamamatnubay para po sa naging transaction po, property transaction ng aming pong kamanggagawa, si Pastor Esabe, Panginoon. Hiling ko po na ikaw ang siyang patuloy na magpagaling kay Ate Wenny at naway makuha sa gamot ang kanyang kalagayan. Si Betty Maga, dakilang Diyos, sa kanyang operasyon. Si Pastor June Salcedo, salamat po sapagkat ngayon po ay nasa room na po siya at naalis na po sa ICU. Salamat po, dakilang Diyos, sa iyong patuloy na pagkilos at pagbibigay kalakasan sa kanya. Si Ma'am Len Victoriano, hiling po namin ang lubos niyang kalakasan at kagalingan. Si Brother George Mabalot, ikaw rin po ang siyang gumabay, dakilang Diyos, maging sa kanya pong magiging therapy para sa breathing procedure, O God. Si Donnie Angeles para sa leukemia, nawa pagalingin mo po siya. Hiling din po namin sa iyo ang probisyon para sa mga may karamdaman, maging si Sister Christy, dakilang Diyos. Hiling din po namin ang sitwasyon po nila at ang kanyang negosyo, ang kanilang negosyo, ang kanyang pamilya. Panginoon, we also pray for Elm Street Baptist Church that you will continue to protect them and may you continue to guide them, O God. Thank you so much for their heart, for the ministry here in the Philippines. We pray that you will continue to bless them, even the Oak Bowery Baptist Church. Lord, I would like to thank you for giving me the opportunity to lead the group, Heavenly Father, especially in our mission here in the Philippines. And tonight, Lord, as we continue to come to you, inaalala rin po namin si Sister Rachel Perez sa kanyang NCLEX review and exam. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang kaayusan po at ang pagpasa po niya rito, dakilang Diyos. Ganon din po, Panginoon, hinihiling po namin na maging negatibo po ang swab test result ng Morado family. Ganon din po si Preacher Daniel. At ganon din po, dakilang Diyos, hiling po namin na ikaw ang siyang umabot sa kanila, sa kanilang pisikal na kalagayan. Amin pong patuloy na inilalapit sa iyo, dakilang Diyos, ang kalagayan ng aming bansa, maging ang mga local churches sa kanila pong pakikipagbaka dito po sa pandemic na ito. Hiling ko po na ikaw ang siyang tumulong sa bawat isa po sa amin at siya ring magpala. Dakilang Diyos, hiling din po namin ang mga naulila. Nalulungkot po kami mabalitaan na nasa piling mo na po ngayon si Pastor Agpoon. Nawa, dakilang Diyos, bigyan mo po ng comfort ang kanyang pamilya, si Ma'am, at maging ang kanyang pamilya at ang kabuuan po ng kanilang iglesia, dakilang Panginoon. Alam ko po na napakahirap, lalo na sa sitwasyong ito, na kami po ay mawalan ang mahal sa buhay. Kaya dakilang Panginoon, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat, maging ang amin pong pag-aaral ngayong gabing ito. Muli po, dakilang Ama, sa iyo po ang aming panalangin, sa iyo po ang aming pagsamo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, so this time, tayo po ay magbibigay pansin para naman po sa pagbati sa ating pong mga birthday celebrant. Nais po natin na batiin po ang ilan sa mga kapatiran po natin at kaibigan po natin na ngayong araw na ito ay nagse-celebrate ng kanilang birthday. So, nais po na po nating batiin ng belated happy anniversary si Brother Ryan at si Sister Micah Melorin. So, binabati natin ang ating mga mahal na kapatid na ito sa kanilang naging anniversary. Kahapon yata, yun po ang understanding ko po. So, sa mga birthday celebrants naman, nais ko pong batiin natin si Sister Tess Mabalot. Ate Tess, happy birthday sa iyo. Ganon din po si Sister Rowena, si Astres, ano po? So, binabati po natin si Sister Rowena, ate po yan ni Sister Ara. Okay, so ganon din po, binabati natin si Bunso Rivera. Okay, happy birthday sa iyo. Si Sister Leia, ito po ay sister ni Ate Flo. Happy birthday, Leia. Ganon din po si Angie, Sister Angie Dagdag. Happy birthday sa iyo. Nakita ko rin po na birthday po ni Nanay Lorenza Hostado. Happy birthday po, Nanay. Sa pagkakaalam ko, 92 years old na po siya. Napaka-blessing po. Happy birthday, Nanay Lorenza. At nawa ay palakasin pa po kayong patuloy ng Panginoon. Ganun din po, nais nating batiin si Preacher Cheese at si Preacher Mark
sa gawain po ng La Union sa pangunguna po ni Pastor Delpin, Bernie Delpin. Salamat po sa Panginoon. At Sister Helen Villena. So happy birthday din po kay Sister Helen. And we would like to greet also our brother of Bowery Baptist Church, si Seth Brian. Happy birthday, Seth Brian. So, yan po ang ating mga birthday celebrants. At ngayong gabi ito, magtutuloy-tuloy na po tayo. Again, sa lahat ng mga birthday celebrants, happy birthday po sa inyong lahat. Makinig po tayo ng special number. Salamat sa Diyos sa mga lagi niyang kaloob. Ngunit kung may dusa at may kalungkutan, tila ba kay hirap ang siya'y pasalamatan. Tila ba kay hirap magbigay ng mga kabigo ay nadaramang lagi. Natitirang pag-asa'y tila ba maglalaho sa nadaramang paghihirap ng puso. Ngunit ang pangako niya'y huwag kang maninimdim. Pagkatapos ng gabi, araw ay darating. Luha sa mga mata'y kanyang papahirin. Paghihirap ng puso'y kanyang papawin. Sa lahat ng sandali siya'y pasalamatan. Buhay man may tagumpay o may kabiguan, pangako ng Diyos ay lagi mong panghawakan. Di niya tayo iiwan o pababayaan, dahil ang pangako niya'y huwag kang maninimdim. Pagkatapos ng gabi, araw ay darating. Luha sa mga mata'y kanyang papahirin. Paghihirap ng puso'y kanyang papawin. Ngunit ang pangako niya'y huwag kang maninimdim. Pagkatapos ng gabi, araw ay darating. Luha sa mga mata'y kanyang papahirin. Paghihirap ng puso'y kanyang papawin. Paghihirap ng puso'y kanyang papawin. Okay, so thank you so much sa special number ngayong gabing ito. This time, dadako na po tayo sa ating message. And tonight, I would like to share with you the message of the Lord that I entitled, Reach the Goal. Reach the Goal. Ang ating pong magiging teksto, 1 Corinthians chapter 9. 1 Corinthians chapter 9, verses 24 to 27. 1 Corinthians chapter 9, verses 24 to 27. I believe itong mensaheng ito ay magiging paalala at pagpapala po sa bawat isa po sa atin. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo.
At makikita po natin na ito'y paglalarawan patungkol po sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Ito po ay isang illustration na magandang kakuwanan po natin ng aral, pagtuturo patungkol po sa ating buhay bilang isang mananampalataya. Again, 1 Corinthians chapter 9 verses 24 to 27. The Apostle Paul said, "Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize? So run that you may obtain. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. I therefore so run, not as uncertainly. So fight I, not as one that beateth the air. But I keep under my body and bring it to subjection, lest that by any means, when I preach to others, I myself should be a castaway." Purihin po ang pagbasa ng salita ng Panginoon. Again, sinulatan po ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya sa Korinto. Actually po, lahat ng tao sa mundo nasa tinatawag nating paglalakbay. Paglalakbay sa buhay. Pero sa usapin po ng ating mensahe ngayon, ang ating pong espesipikong tatalakayin ay ang buhay ng isang mananampalataya. And the Apostle Paul used an illustration na sa Christian life po, katulad raw po tayo ng nasa takbuhan. At dito po, sa kanyang mga masasabi po nating ibinahagi, sa kanyang mga masasabi nating ibinigay na pagtuturo, ay mapapaalalahanan ang bawat isa po sa atin. Mga kapatid, mga minamahal, ang buhay Kristiyano ay katulad ng isang takbuhan na meron po tayong dapat abutin. Tingnan po natin saglit ang kanya pong sinabi o ang isinulat po ng writer ng Book of Hebrews patungkol po sa Christian race. Ang sabi po ng Hebrews chapter 12, Hebrews chapter 12 and verse number 1, "Wherefore we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Let us lay aside every weight, and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us." Gusto ko pong pansinin po natin yung later part, yung last part po ng verse number 1 ng Hebrews chapter 12. "And let us run with patience the race that is set before us." Takbuhin daw po nating may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harap natin. So, ipino-point out ko po sa inyo ngayon na ang usapan po ng buhay sa ating pong pagiging mananampalataya ay buhay na parang nasa takbuhan. Ang lahat ng tao po ay dapat magpasimula sa tinatawag nating kaligtasan bago po pumasok sa buhay Kristiyano, na ito po ay masasabi po nating buhay na mayroong dapat marating at abutin para sa Panginoon. Ito po ang idea nung sinasabi po ni Apostle Paul sa mga taga-Pilipos naman. Philippians chapter 3, mga minamahal. Philippians chapter 3, verse number 12, ang sabi po hanggang verse number 14, "Not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus." In verse number 13, sabi po ni Apostle Paul, "Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forward unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus." Mga kapatid, sa ating pong nabasang mga talata, dinadala po tayo sa idea na ang buhay Kristiyano po ay buhay na katulad ng nasa takbuhan na meron pong kailangang abutin. Meron pong goal na dapat po nating abutin, mga minamahal. Ang ganda po ng pagtuturo ni Apostol Pablo sa atin na sa kabila po ng sa katotohanan, matagal na po siya sa Christian life, pero ang sabi po niya, hindi pa niya inaaring naabot. Kaya naman ang ginagawa po niya, talagang striving po siya, mga minamahal, para po kanyang tapusin ang takbuhin sa kanyang harapan o ibinigay ng Panginoon sa kanya. At ang ating pong magiging paalala ngayon sa usapan ng takbuhin o sa usapan po ng takbuhan. Sabi ko nga, ang pinaka-motivasyon po natin or ang pinaka-challenge po natin rather ay ang ating pong abutin. Ano po?
ang takbuhing ibinigay ng Panginoon sa atin. Tapusin po natin and then reach the goal. Reach the goal, mga kapatid. Our goal para sa ating pong Panginoon. Now, ilang mga bagay po ang gusto kong ating pong talakayin sa ideya na ito na ipinarating ni Apostol Pablo using an illustration patungkol sa pagtakbo. Mga kapatid, balikan po natin ang ating teksto, mga kaibigan. Ang sabi po, "Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize? So run, that ye may obtain. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. I therefore so run, not as uncertainly. So fight I, not as one that beateth the air, but I keep under my body and bring it to subjection, lest that my enemies, when I preach to others, I myself should be a castaway." So, ilang mga puntos po ang nais kong ibahagi sa ating magiging pagtalakay ngayong gabi ito. Uulitin ko po. Gusto ko lang maging maliwanag. Ang message po natin ay applicable sa mga nanampalataya na sa Panginoon. Ang ibig ko pong sabihin, ito po'y mensahe para sa mga tunay na Kristiyano. Kaya kung nais po natin na mapasama sa takbuhan, ito po ay kinakailangang magpasimula sa ating pong kaligtasan. Ibig sabihin po, kailangan nating manampalataya kay Kristo Jesus bilang ating tagapagligtas, at pagka tayo po ay nanampalataya at naligtas na po, mga minamahal, magsisimula na po tayo sa ating pong pagtakbo sa takbuhing inilagay ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Now, ilang mga puntos po ang nais kong ibahagi. Una po, sa usapan po ng ating pag-abot sa tinatawag nating goal, kinakailangan po, number one, clear out the rules. Atin pong liwanagin muna na meron pong dapat tayong maintindihan that in running the race, meron pong rules, meron pong regulations. Meron tayong mga panuntunan na dapat sundin. Siguro naman po, hindi tayo mahihirapang magkaunawaan na sa anuman pong masasabi po nating paligsahan, tagisan o palaro, hindi po pwedeng kanya-kanya. Meron pong tinatawag na rules. Ano man po yan. Basketball, meron pong rules. Volleyball, meron pong rules. Any kind of sports, meron pong tinatawag na rules. Ito po ang ginamit na ilustrasyon. Specifically, ang takbuhan po, mga kapatid. Alam nyo po, isang katotohanan sa buhay natin bilang Kristiyano na hindi po pwede na tayo po ay mabubuhay ng walang rules. Hindi po pwede pong walang regulations. So, meron pong rules and regulations, kaya nga yung iba, ayaw po nilang maging mananampalataya, ayaw maging Kristiyano. Pagka nag-iimbita ka, naku, ayoko dyan sa church niyo. Maraming bawal-bawal dyan. Di po ba? Mamaya, tatalakayin po natin yan. Actually po, pag pinag-usapan po ang rules, mas more on sa kung ano po yung mga dapat po nating gawin. Ito po ay may kinalaman sa do's and don'ts. Yung mga hindi po pwede. Di po ba? Yung mga dapat gawin at yung mga hindi dapat gawin. Kaya nga mapapansin po natin, ang sabi po dito sa verse number 26, "I therefore so run, not as uncertainly, so fight I, not as one that beateth the air, but I keep under my body and bring it to subjection, lest that my enemies, when I preach to others, I myself should be a castaway." Meron po kasing tinatawag na disqualification. Ibig sabihin po, kahit ikaw yung pinakamabilis na runner, kung magbabiolate ka doon sa rules and regulations, madi-disqualify ka. Hindi ka rin makakarating, hindi ka rin magtatagumpay. So mga kapatid, meron po tayong dapat abutin sa Panginoon, at sa pag-abot po natin dito, sa ating pong pagtakbo, kinakailangan po, alam po natin yung rules. Kaya nga sinasabi ko, ang Kristiyano po, kaya nag-aaral ng Biblia, para alam natin kung ano ang dapat sa Kristiyano at kung ano po ang hindi dapat. Pag sinabi natin kasing rules, doon po umiikot yan. Yung mga dapat gawin, yung ano ang mga dapat at mga hindi po dapat, mga minamahal. Sa regulations, ganun din po. Kaya nga, kapag tatakbo tayo, ano yung mga bagay na dapat nating gawin? Susundan po natin at susundin po natin ang rules and regulations, or else, madi-disqualify po tayo anumang klaseng kakayahan meron tayo. Sa ating pong buhay bilang Kristiyano, hindi po lahat po pwede.
maganda po na maintindihan po natin na may mga restrictions din po tayo. Meron pong mga restrictions, mga bawal po sa mga mananampalataya. Sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, laging nahahati lang po sa dalawa. Mapapansin niyo po yan. Nung likhain po ang tao, maliwanag po na ang sistema ng Diyos, sinasabi po niya kung ano ang dapat. Ang ibig ko pong sabihin, kung ano ang pwede at kung ano ang hindi pwede. Kung ano po ang bawal at kung ano po ang allowed. Hindi po ba? Nung likain po niya ang tao, ang sabi, lahat ng bunga, maaaring kainin maliban sa bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. So ito po ang gusto kong ipaunawa sa lahat. Sa bayan ng Panginoon, okay? Napakaliwanag po na nagbigay din po siya ng masasabi po nating kautusan. Na ang laman po ng kanyang kautusan, yung bawal ng Diyos at yung mga dapat. Yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin. So kaya nga po ang kasalanang magagawa ng tao, laging nasa idea po ng sin of omission at saka sin of commission. Yung idea po na kapag ka po ito ay pinagbawal ng Diyos at iyo pong ginawa, sin of commission po yan. Okay? Pagka naman po dapat mong gawin at hindi mo ginawa, sin of omission naman po yan. Kaya nga, sa dalawang larangan po natin nakikita ang kasalanan po. Hindi lang po ito, wala naman akong ginagawang masama paano mo sasabihin may kasalanan ako? Hindi lang po ang kasalanan kapag kami nagawa kang masama. Kasalanan din po kapag ka mabuti, hindi mo ginagawa. Yun po yung idea. Yan po'y makikita naman natin sa isinulat po ni Santiago sa James chapter 4 and verse number 17. And to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. Sa kanya wika na nakakaalam ng mabuti at hindi niya ginawa, ito po ay kasalanan. At dito, makikita niyo po na dapat mapaalalahanan tayo sapagkat maraming pagkakataon po na ang mga tao po, wala silang kamalay-malay na nagkakasala po tayo sa idea na hindi dahil may nilabag tayo na batas o kautusan, kundi meron pong mga bagay na dapat nating ginawa na hindi po nating ginawa. Yung sin of commission po, ito po yung nasa 1 John chapter 3, verse number 4. Whosoever committed sin, transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. Kaya nga sabi ko po, mula po nung likhain ng tao, merong bawal, merong dapat at hindi dapat, may pwede at merong hindi po pwede. Sa usapan po ng Ten Commandments, yung mga pwede at hindi pwede. Sa usapan din po ng katuruan, ng kabuuan, ng banal na kasulatan, doon po umiikot ang buhay natin sa pwede at hindi pwede. Sa usapan ng kasalanan, yung bawal na ginawa at yung dapat na hindi ginawa. Yan po ay kasalanan. So dapat maintindihan natin ngayon na bilang Kristiyano, meron pong mga dapat at hindi dapat. So ang dami pong example na makikita po natin sa Bible. Sabi ko nga, kung mananampalataya ka, hindi ka makakatapos ng maayos at hindi ka magtatagumpay kung tayo po ay nagba-violate sa kung ano po ang rules na ipinigay ng Panginoon. Ang ibig ko pong sabihin, kung may mga utos ang Diyos na dapat nating gawin at hindi natin ginawa, ito po ay sinasabi ng Biblia na kasalanan. Yung pong mga utos po na halimbawa sa usapin po ng Kristiyano, alam niyo po, ang sabi po ng Bible, men ought always to pray and not faint. Hindi dapat daw po natin kinatatamlayan ang panalangin. So kaya para sa akin po, ang hindi natin pagpapahalaga sa prayer ay masasabi nating violation. Hindi po ba? Not forsaking the assembling of ourselves together. Pag totoong Kristiyano po, hindi po pwedeng naligtas ka lang, ganun na lang yon. Hindi po. Meron kang dapat lakaran, meron kang dapat takbuhin, meron kang dapat gampanan, meron kang utos na dapat sundin, may mga mabubuting bagay na dapat mong gawin. Ang sabi po sa Hebrews 10:25, Kristiyano po tayo, huwag natin pabayaan ang pagtitipon. Kaya pag totoong naligtas, dapat po makita niya na sa takbuhin, kailangan po niya na sundin ang pagdalo sa pagtitipon. Kailangan po niyang sundin ang pagbabasa ng Biblia. Kailangan po niyang sundin ang pananalangin. Kailangan po niyang sundin ang paglilingkod. Kailangan po niyang sundin ang pagpupuri. Kailangan po niyang sundin ang pagbibigay. Kailangan po nating sundin ang mga kautusan ng Panginoon or else, mga minamahal, tayo po ay mayroong tinatawag na violation. So napakahalaga pala sa buhay Kristiyano na alamin natin kung ano po ang utos ng Diyos. Dapat po alamin din natin kung ano po yung bawal ng Diyos. Ito po ang akin pong tinutukoy. Na kumbaga po, kung ikaw ay tatakbo
dapat alamin mo ano yung pwede. Baka mamaya agawin mo yung linya ng kabila. Hindi po ba? So may mga rules na dapat sinusunod po tayo. Baka hindi pa pumuputok yung pinakasenyas, tumakbo ka na. O may violation po tayo dyan. O kaya sa pagtakbo po natin, hindi po ba? Meron tayong, baka mamaya habang nagtatakbuhan, bigla kang kumuha ng bisikleta at saka ng bisikleta ka doon sa pakikipaglaban. So, hindi po pwedeng malaya po tayong gagawin ng lahat ng ating gustong gawin. Kung tayo po'y Kristiyano, ang kalooban po ng Panginoon, tayo po ay mabuhay ayon sa kanyang kagustuhan, sumunod tayo sa kanyang kautusan, at ang sabi po ng Biblia, ang kautusan ng Diyos ay magiging susi upang tayo po ay kanyang pagpalain. Mga kapatid, pag inaaral ko po sa Biblia, pagka inuutos ng Diyos, ang totoo po niyan, nakakabuti po sa atin. Aralin niyo po lahat ng utos ng Diyos. Pawang sa ikabubuti po natin, mga kapatid. At kapag ka po hindi natin sinunod, ikinasisira po natin, ikinapapahamak po natin. Yan ang problema. Marami po ang nag-aangkin na mananampalataya, pero talagang masasabi po natin that they are violating the rules and the regulations of God. So napakahalaga po, ano ba ang kalooban ng Diyos? Dahil Kristiyano na ako, may mga bawal na po. Hindi po pwedeng Kristiyano ka na, magbibisyo ka pa rin. Hindi po pwedeng Kristiyano ka na, dala mo pa rin yung mga dati mong ugali, yung mga masasama po nating gawi. So meron pong mga bawal sa usapin po ng mananampalataya. Kaya nga, mga kapatid, sabi ko, nung nagbigay po ng mga paalala po sa Hebrews chapter 12, di po ba? So, bagamat ito po ay mga masasabi nating paraan ng pagdisiplina, natatalakayin po natin mamaya. Sa ngayon po, ang gusto kong bigyang pansin po natin, in running the race, in reaching our goal, kinakailangan po, let us clear out the rules and regulations. Ano po ba ang mga hindi dapat gawin? Kasi baka masayang yung pagtakbo ko eh. Di ba? Yun po yung sinasabi po ni Apostol Pablo. I therefore so run, not as uncertainly, so fight I, not as one that beateth the air. Inubos mo nga lakas mo, ang dami mo naman palang violation. So, lalabas po, mga kapatid. Hindi ba nakikita natin yan? Sa boxing po, kapag ka sumuntok po ng below the belt, hindi ba? Minus point po yan. Hindi ba? So, ibig sabihin po, dapat maging maingat. Kaya nga sabi ko, usapan nito ng rules, usapan nito ng regulations, at usapan din ito ng restrictions. Meron tayong mga rules na dapat sundin, may mga regulasyon na dapat nating bigyang pansin, at may mga restrictions na dapat isaalang-alang po natin. So, mga kapatid, sa ating pong pag-abot ng ating pong goal, yan po ang ginagawa ni Apostol Pablo na dinidisiplina niya ang kanyang sarili. Okay? Paul is actually disciplining himself para nang sa ganun po, magkaroon po ng kabuluhan yung kanyang pagtakbo. Napakaganda po kasing paalala yan na dapat hindi tayo tatakbo nang wala pong kabuluhan. Yan po ay napakahalagang bagay na idinidiin po ni Apostol Pablo. Kaya kung Kristiyano po tayo at gusto po nating may marating, gusto po nating maabot ang nais ng Panginoon para sa atin, dapat maging particular po tayo. Kristiyano na ako Ano na ba yung mga hindi po pwede? Ano ba yung mga dapat ginagawa ng Kristiyano? Ano ba yung mga hindi dapat ginagawa ng Kristiyano? Di po ba? Maganda na ito po ay ikinukonsider po ng bawat mga mananampalataya, mga kapatid. Tingnan nyo po ang sabi ng verse number 16 ng Philippians chapter 2. Philippians chapter 2. Verse number 16. Holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain. So, ang paalala nito, mga kapatid, ay dapat magdala po sa atin sa pagsisiyasat ng sarili. Na baka hindi mo namamalayan, marami kang mga nabe-break na rules. Baka may mga regulations po na hindi po natin nasusunod, mga minamahal. Baka may mga restrictions po na nababaliwala po natin. So mga kapatid, mga minamahal, let us clear out the rules. Ito po ay masasabi nating para sa pagtatama. Okay? The correction. Clear out the rules, the regulations, and restrictions. Now, ikalawang bagay po na gusto kong bigyang pansin, in reaching our goal, mga kapatid, mahalaga rin po na i-consider po natin yung risk. Consider the risk. Siyempre po, pagka mananakbo ka, meron pong mga panganib po yan. Po pwede kang madapa, di ba? Po pwede po, mga minamahal,
na talagang sa pagtakbo, baka himatayin po tayo. Di po ba? So sa Christian life, ipinapaalala po sa atin, mabigat po ang laban sa takbuhan. Sa paglalarawan po ng Biblia, talagang para din po tayong mga, masasabi po nating sundalo, na kailangan po nating mag-endure. Di po ba? Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Inaalala ko nga po sabi ko, kaya pala may proper training. Kaya dapat po, mga kapatid, tayo po binibigyang pansin din po natin yung ilang bagay na po pwedeng nagpapalakas sa atin. Yung mga exercises. Kasi, napag-alaman ko po, halimbawa po, kahit sabihin po natin na kapag ka po maglalaro ng basketball, maganda po na bago ka maglaro, meron mo nang tinatawag na conditioning o kaya warm up, di po ba? Yung stretching na tinatawag. Kasi pag hindi pala, may mga risk. Kapag ka po ikaw ay naglaro na lang kaagad, so ang tendency po, madali kang pupulikatin, o kaya po, dahil hindi pa talaga kondisyon yung katawan mo, po pwedeng ma-outbalance po tayo. So ganun din po, sa lahat po ng masasabi nating paligsahan, meron munang mga tinatawag nating stretching, mga kapatid. So kaya meron pong training na dapat ikinukonsider ang bawat isa din po sa atin. So ngayon po, yung pong risk, ito po'y reality sa Christian life. Minsan po kasi ang iniisip natin, pag tayo po'y nabuwal, parang, ala na, tapos na po. Mga kapatid, kung ikaw ay magbibigay pansin sa sinasabi po ng Bible, ang sabi po, the just man falleth 7 times and then riseth up again. May mga pagkakataon pwedeng nadapa ka. Merong pagkakataon na po pwedeng, masasabi po nating naisahan ka ng kalaban. Pero syempre po, hanggat hindi pa tapos ang laban, huwag ka munang magdi-declare na talo ka na. Hindi po. Merong pagkakataon pa hanggat hindi pa tapos. So kaya ang akin pong nais bigyang pansin, we need to consider the risk, mga kapatid. At dito po, kung sa una, the correction, dito naman po, the caution. Yung dapat pag-iingat po natin. At napakalaking tulong po kapag tayo po sa takbuhan, meron po tayong tinatawag na kahandaan. Ano ho? Ang paalala po na ito ay akin pong ikinonsider sa sinabi po ng Hebrews chapter 12. Sa Hebrews chapter 12, kasi delikado po sa pagtakbo kapag marami kang bit-bit. Ano po? So, halimbawa lang po, may mga pagkakataon kasi na sa buhay natin bilang mananampalataya, kaya hindi po tayo makatakbong maayos kung ano-ano po ang dala natin. Diba? Punong-puno po tayo ng worries. Tapos po, may mga kinikim-kim tayo sa kalooban po natin. So, ito po'y paalala po sa atin ng Hebrews chapter 12 and verse number 1. Wherefore we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Ang sabi po, mga kapatid, let us lay aside every weight and the sin which that so easily beset us. And let us run with patience the race that is set before us. So, akin pong kinuha, yung pong idea, let us lay aside every weight. Kasi, delikado po yan. Wag naman pong ma-open sa atin dito. Yung pong biniyayaan ng napakalaking, napakabigat na timbang. Alam niyo po, kung ikay mananakbo, hindi po pwedeng hindi ka physically fit. Delikado po yon. Delikado po na kung tayo po itatakbo, na ang bigat-bigat po natin, 'di ba? Kahit na ho sa pagbagsak po natin, po pwedeng malalang injury po ang mangyari sa atin. Ngayon pong pandemic na ito, na kung saan po, marami po sa atin, di po ba? Medyo nag-gain po tayo ng weight. Alam niyo po, sa usapang sports, mahirap po yung medyo talagang sobrang bigat mo. Meron tinatawag na masasabi nating pagkakasa ng ating pong sarili, yung paghahanda. I-apply na po natin. Alam niyo po, napakadelikado na ikaw ay nasa Christian life at gumaganap ka ng kalooban ng Diyos na ang dami mong bit-bit. Meron kang sama ng loob, diba? Puno ka ng mga kabalisahan, lahat na lang ng bagay, pinoproblema mo, hindi ka makakarating sa dapat mong puntahan. Halimbawa lang po, kasi meron pong isang magandang ilustrasyon po sa pagtakbo yung hurdles, di po ba? Yung pong habang tumatakbo, mga kapatid, may mga tatalunan ka, may lalagpasan ka. So, alam nyo, sa Christian life, ganun din May mga hurdles din po na kung saan po talagang hindi tayo dapat papigil po doon. Lalagpasan po natin yon.
mga kapatid. Kaya napakaganda po na sundin po natin ang payo ng Biblia kasi meron pong risk, meron pong panganib. Kapag ka hindi po tayo fit, mga kapatid, spiritually fit, ang tendency po, madisgrasya po tayo, maging casualty po tayo, at ang nakakalungkot, hindi tayo makarating doon sa dapat po na marating po natin sa ating pong spiritual na laban o takbuhin sa Panginoon. Lay aside every weight and the sin which that so easily beset us. Sabi ko, kung iuugnay po natin, may rules na dapat tayong sundan, sapagkat yung pagsunod natin sa rules at yung pagbibigay pansin po natin sa tinatawag po nating pangangalaga sa sarili at katawan ay tutulong po para maingatan po tayo sa ating pong pagtakbo. Mga kapatid, mga minamahal, nangyayari po ito sa aktwal na takbuhan. Na meron pong medyo napipilayan, meron pong talagang habang tumatakbo, nadapa. Hindi ba nangyayari din po sa atin yan? Na bilang mananampalataya, ilang beses na tayong nahinto, di po ba? Ilang beses na po tayong natisod. At ang problema nga dito, ang dalas na natitisod po tayo. Alam niyo po, kung ang buhay Kristiyano mo, puro tisod na lang ang mangyayari sa iyo. Kasi yan po yung nilalagay din upang tayo po ay papagtibayin Pero ang problema, ginagawa pong hadlang ng ilan. So kaya dapat po wala tayong gagamiting anumang rason para sa ating paghinto sapagkat may goal na dapat po tayong abutin. Kaya lang, in reaching our goal, kinakailangan po clear out the rules. Unawain po natin na sa pagtakbo natin, ano yung bawal ng Diyos, ano yung utos ng Diyos, ano yung kalooban ng Diyos, ano yung hindi dapat, ano po yung dapat, ano yung pwede, ano yung hindi pwede. At doon po sa ating pagtakbo, para hindi po maging mahirap, kailangan po lay aside every weight and the sin which that so easily beset us. Huwag na nating bitbitin yung mga hindi dapat. Diba? Hindi po pwedeng nagpapatuloy ka sa Christian life na meron kang unforgiving spirit. Hindi po pwedeng nagpapatuloy ka sa Christian life na merong bitterness. Ito po ang isang pamamaraan upang maging spiritually fit po tayo. Ephesians chapter 4, please. Ephesians chapter 4. Ang sabi po ng verse number 31, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. So ito po ang isang maipapayo ko po sa inyo. Para hindi maging mapanganib po ang ating pagtakbo, kasi dapat talaga i-consider natin na may panganib po yan. Kaya kapag ka ikaw ay tumakbo nang hindi ka masasabi nating naghanda, hindi mo iniyayos yung dapat mong iyayos, di ba? Tatakbo ka pero kain ka ng kain, di ba? Takbo ka pero hindi mo iniintindi yung weight mo, sobrang bigat mo na pala. So sa spiritual life, ganun din po. Hindi po pwede na tatakbo ka na may mga bit-bit kang anger, wrath, bitterness, clamor, di ba? Evil speaking. Hindi po pwede. Hindi ka magiging matagumpay. Hindi mo maaabot ang dapat mong abutin. Hindi ka makakatapos. Bakit? Dahil yung bitterness na yan ang pipigil sa iyo. Yung galit na yan ang pipigil sa iyo. Yung sama ng loob ang pipigil sa iyo. Yung mga kung ano-anong masasamang iniisip, yan ang pipigil sa iyo. Kaya nga gusto ko po na ibigyan po ng emphasis sa ating pong buhay. Kamusta ka ba? May nararating ka ba kapag ka puno ng galit ang puso mo? Kapag ka ba ikaw ay nandoon sa kalagayan na talagang kapaitan ang nasa puso mo, iyan ba'y nakatutulong sa iyo? Nagkakaroon ba ng masasabi po nating benepisyo para sa iyo pagka ikaw ay puno ng galit, sama ng loob? Kapag ka hindi ka nagpapatawad, hindi ba ang hirap? Yan po yung mga bigat na sinasabi po ng writer na talagang dapat lay aside every weight and the sin which that so easily beset us. Kasi napakapanganib po. Let us consider the risk, mga kapatid. We need to be cautious. Hindi makatutulong sa iyo na ikaw ay naglilingkod sa Diyos, na kung saan talagang meron kang masasabi po nating mga bit-bit sa iyong puso at kalooban. Lagi ko pong binabanggit sa mga members, kung natatandaan nyo po. Ang totoo niyan, tayo naman ang talo Kapag ka may bitterness ka, ikaw ang talo. Kapag ka galit ka, ikaw ang apektado. Kapag ka may puot sa puso mo, ikaw din ang nahihirapan. Diba? Kapag ka lagi ka na lang may iniisip, ikaw din ang hindi panatag. Kaya mahirap Kaya nga sabi ko po, it is good to somehow understand na yung pong idea, pagka ang isang tao po, pinabayaan niya ang bitterness sa kanyang puso, ano po ang sinasabi? Kasi yun po yung pagkakasunod Let all bitterness. Let all.
Ibig sabihin, wala kang ititira dapat. Lahat po talaga. Huwag mo nang bigyan ng pagkakataon ng sarili mo na payagan pa na talagang mabubuhay ka sa sama ng loob. Let all bitterness and wrath. Kasi kapag ka po yung bitterness na yan, talagang pinabayaan, nagiging wrath po yan. Hanggang sa maging anger na po yan. Di po ba? Tapos magkakaroon na po ng clamor. Tapos magsasalita ka na ng mga kung ano-anong masasamang salita. Tapos lagi ka nang may ibibigay na kahulugan sa bawat kilo, sa sasabihin. So napakahirap na tumatakbo tayo ng ganyan. At napaka-risky din po, mga minamahal. Napaka-risky na tumatakbo po tayo na hindi po tayo spiritually fit. So what I mean to say, it is good that in reaching our goal, in running the race, we need to be spiritually fit. Lay aside every weight and the sin which that so easily beset us. Kung ngayon po, habang nakikinig ka, nakita mo, yan ang dahilan ng iyong pagtigil, nakita mo, yan ang talagang nakapagpatisod sa iyo, alam niyo po, ito'y panawagan, tayo ka uli, ituloy mo yung takbuhin. Hindi ka patalo hanggat hindi pa tapos. Habang buhay pa tayo, may pag-asa pa tayo. Kung ano man po, kaya nga sabi ni Paul, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Alam niyo po ba, delikado rin po sa pagtakbo, yung palagi ka nakatingin sa likod. Bihira po kayo makakakita ng ganyan. Karaniwan po sa mga runner, talagang, di ba, focus po yan. Wala kayong makikita. Siguro po, yung mga napapanood nyo dati, mga comedy, tumatakbo, tapos parang nambubuli pa ng kasama. Di ba? Hindi po ganun eh. Ang gusto ko pong sabihin, importante po na pagka tayo tumatakbo, nakapokus po tayo. Mga kapatid, dito na tayo magbibigay pansin sa pangatlong puntos. So, ang unang puntos po natin, clear out the rules. Yung regulations and restrictions. Ang pinag-uusapan natin, the correction sa ating pong pagtakbo. Ikalawa po, consider the restrictions or the risk. Diba? Consider the risk. Meron pong dapat tayong i-consider na panganib po pagka tayo tumatakbo. So, the caution. Ngayon naman po mga kapatid, bigyan pansin po natin, point number 3, complete the race. Hindi po pwede na maging masaya po ang pagkakristyano natin kung di natin tatapusin. Dapat po, let us run with patience the race that is set before us. Mga kapatid, napakahalaga na ako at ikaw bilang iniligtas ng Panginoon, magpasimula tayo, sumunod tayo sa given race and then let us complete the race. At dito, ang magandang atin namang sentruhan, the concentration. Ito na nga po yung patuloy nung sinasabi ko. Tumatakbo ka, tapos kung saan-saan ka nakatingin, hindi po pwede. Kaya pag tayo po tumatakbo, ang sabi po ng Bible sa verse number 2 ng Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12 and verse number 2. Looking unto Jesus. Diba? Tingnan nyo po ha. Mga talata po sa Bible yan. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right hand of the throne of God. So, ang aking pong nais ituro sa bawat isa po sa atin, mga Kristiyano, lalo na kapag ikaw, kabago-bago mo palang ligtas, titiyakin ko sa iyo na talagang hindi natuwa ang dyablo na ikaw ay naligtas. Pero maganda na dahil iniligtas ka na ng Panginoon, magpasimula ka na alamin mo kung ano na ang kalooban ng Diyos. Alamin mo na yung mga rules na ibinigay ng Panginoon sa iyong buhay bilang Kristiyano. At habang ikaw ay nasa takbuhan, maging maingat po tayo sapagkat mayroon pong mga pwedeng maging obstacles, may mga hahadlang po sa atin. Kaya nga sabi ko po, maganda na kapag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, huwag yung tingin ka ng tingin kung saan-saan. Di ba? Kasi parang sa pagtingin mo kung saan-saan, makakita ka ng nakakatisod na kapatid. Makakita ka ng nakakasama ng loob. Makakita ka ng mga hahatak sa iyo at ilalayo ka sa Panginoon. Ang maganda po, pag tumatakbo ka, concentration. Amen? Concentration. Ang sabi po niya, looking unto Jesus. Sa Philippians chapter 3, muli, ang sabi po ni Paul, maliwanag po forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before.
I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Ngayong Kristiyano na po tayo, wala na tayong dapat ibang iniisip, kundi alamin ano ang gusto ng Panginoon sa akin. Atin pong takbuhin ang ayon sa direksyon na ibinigay ng Panginoon sa atin. Ay, Kristiyano na ako. Hindi na po pwede yung katulad ng dati. Hindi na po pwedeng bit ko pa yung mga masamang ugali ko, yung mga bisyo ko dati. Kailangan para makatakbo kong maayos, lay aside every way at tumutok lang ako sa Panginoon. Magandang paalala yan. Kapag kayo po ay nagsisimula na sa inyong takbuhin, sa mga Kristiyano, tandaan nyo po ito, ang iwasan po natin ay yung tumitingin sa likod, tumitingin kung saan-saan, kasi ang laki-laki ng posibilidad na tayo po ay madapa kapag kung saan-saan tayo nakatingin habang tumatakbo. Kaya kapag po mga masasabi po nating athlete, yung talagang mga runner, mga minamahal, alam nyo po, talagang ang focus po niyan, nandoon po sa prize. Nandoon po sa gantimpala. Talagang pag tumakbo yan, hindi nila iniintindi kung nasaan na yung iba, basta ang importante sa kanila, di ba? Maabot nila, marating po nila. Sa atin po, bilang mga Kristiyano, bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang takbuhin. Ako po, meron pong race na inilagay ang Diyos sa aking harapan. Kayo, bawat isa po sa atin, may kanya-kanya po tayong takbuhin sa Panginoon. At ang kailangan po natin is to complete the race. Amen? Kompletohin po natin. Tapusin po natin ang ating takbo. Dito po, ang ating sentro is about our concentration. So, una po, correction. Pangalawa po, caution. Pangatlo po, concentration. Doon po sa correction, ang ating pong tinalakay, mga minamahal, let us clear out the rules. Doon po sa caution, let us consider the risk. Doon po sa concentration, let us complete the race. At para naman po sa ating huling puntos, let us claim the reward. This is about the coronation. Amen? Balikan po natin muli. Ang sabi po ng verse number 24 ng ating pong text, hindi nyo ba alam, ang sabi po, know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize. So run that you may obtain. Yun po ang unang-unang titiyakin ko sa inyo. Mahirap po na tayo po ay magtamo kung hindi tayo tatakbo. Mahirap po na tayo po ay magkaroon ng gantimpala nang hindi tayo tatakbo. Nang hindi natin tatapusin ang ating takbo. Hindi dapat quitter ang mga mananampalataya. Mga minamahal, gusto ko pong sabihin sa inyo na ang ating pong pinag-uusapan, hindi pakikipagpaligsahan sa iba. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang pagtatapos ng takbuhin na inilagay ng Diyos sa iyo. Ang ibig kong ipunto ngayong gabing ito, tinitiyak ko na ikaw bilang isang Kristiyano, ang dapat po tuklasin mo ang kalooban ng Diyos dahil tinitiyak ko po na meron po na nais ang Diyos na ipagawa sa iyo. Ang sabi po mga kapatid, run that you may obtain. Sa verse number 25, ito po'y magandang idea na kung saan tinuturuan tayo kung paano tayo magtatamo. Diba? Kasi ang challenge po ni Paul, run that you may obtain. Takbo tayo para magtamo tayo. Kumbaga po, sa application po natin, maglingkod tayo. Lumakad tayo para sa Panginoon. Atin pong sundin ang Panginoon para magtamo tayo. Yun po ang idea. Run that you may obtain. Ang sabi ng verse number 25, and every man that striveth for the mastery is temperate in all things. So ito po'y ilang mga idea na kung saan atin pong magandang kunin upang tayo po ay masasabi po nating maging matagumpay sa ating pong pagtakbo, sa takbo yung inilagay ng Panginoon sa atin. Paalala po ito. Hindi ba sabi ng verse number 25, and every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. Sabi po, mga kapatid, ito po yung magandang paalala. Ang lagi ko pong binabanggit, pagka po ipinapangaral ko po ang bahaging ito, ang isa sa laging binibigyan ko ng diin, nakakalungkot na makita na sa usapang paligsahan, sa usapang tagisan po dito sa lupa, halimbawa yung sports. Alam nyo, bansa, laban sa bansa, po pwede pong, naaalala ko po, hindi ko makalimutan po yon na nung ako po ay, actually, nung time na yon pabiyahe pa naman kaming Australia. Naalala ko po,
na nung pong dumayo po dito, ano ba yung event na yon? Ang inabot po namin, talagang nanood po sana kami ng live. Dahil nabalitaan namin na malapit lang po. Diyan po yata ginanap yan sa Philippine Arena. So, ang nangyari po, nanood po kami, inabutan po namin, third quarter. Alam niyo, wala na kaming napanood na basketball talaga eh. Dahil yung inabutan namin, naku, gulpihan po, suntukan po, naging basket brawl, ano po, yung pong naging dating. Nakakahiya nga po dahil nandito po sa ating bansa nung time po na yan. Ano ho? So, bakit sila nag-away? Ba't nagkakagulo? Ang gusto ko pong i-point out, isipin nyo po, physical lang po yan. Ang ibig sabihin po, yung pong ang paalala niya rito, sabi niya, and every man that striveth for the mastery is temperate in all things, now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. Pagka po nanalo ka sa basketball, trophy lang po yan. Pagka nanalo ka po sa karera, hindi karera, baka mamaya kala nyo ibang karera yung sinasabi ko. Sa takbuhan po, okay? Sa race, yung mga nanalo po sa takbuhan, alam nyo po, ang medalyang nakukuha niya, naalala ko nga yung mga medalyang nakuha ko. Meron ba akong, hindi pala, wala naman pala. So, I mean, nakakuha po tayo ng trophy. O sa ilang pagkakataon po, lalo na nung kasibulan po, lumalaban po ako ng basketball shootout, naku, puro trophy po yan. Ngayon po, hindi ko na alam kung nasa saan eh. Diba? Kasi yung iba po dati, nakita ko, sira na po yung ilalim, o kaya parang kumupas na po. Pero yun po, pinag-iinaman. Sa Christian life, ang sabi ni Apostol Pablo, pagka kayo sumunod sa Panginoon, kapag kayo ay naglingkod sa Panginoon, ang tatanggapin nyo, hindi po yung corruptible crown. Incorruptible crown. Yun daw po ang tatanggapin natin. Yun po ang sabi ng talata. Kaya nga para sa kanya, ito ang ginawa niya. Verse 26. Ito po, gusto ko lang pong ibigay na reminder sa lahat sa atin. Sa verse number 26 po, ang sabi po niya, I therefore so run, not as uncertainly. So, fight I, not as one that beateth the air. Okay? Use your imagination. Ano yung sinasabi po ni Apostle Paul na tumatakbo sa walang katiyakan? At sumusuntok sa hangin lamang. Di po ba? Alam niyo po, sa ating pong expression, grabe, suntok sa hangin itong gagawin ko. Ano pong ibig sabihin nun? Di ba? Pag sinabi po natin suntok sa hangin ang gagawin, parang walang tiyak na may accomplish. Pagka sinabi po mga kapatid na tumatakbo sa kawalan ng katiyakan, ang ibig sabihin po, walang goal. So hindi ganon. Ang sabi ni Paul, dapat may goal po tayo. Kaya sabi niya, yun daw pong paligsahan sa lupa, nasisira naman yung gantimpala, pero nagbabasagan ng muka, nagsisikuhan, nag-aaway para sila makakuha ng gantimpalang nasisira, pero pagdating sa gawain ng Panginoon, pagdating sa takbuhin natin sa Panginoon, konting pagsubok lang, ayaw mo na. Nakaranas ka lang ng merong naka-open sa'yo, ayaw mo na. Yun po, mga kapatid, kung naniniwala po tayo na matindi po ang price na ito, kaya nga, dito po, the coronation. Diba? Claim the reward. Let us claim the reward, the coronation. Let us strive hard, mga kapatid. Let us give our best. Huwag kang masyahan na Kristiyano ka lang. Maganda ikaw yung Kristiyano na magtatapos ng takbuhin para sa Panginoon. Huwag mong hayaan na mananampalataya ka lang. Dapat abutin mo yung goal. Dapat reach the goal. Atin pong abutin yung pong dapat abutin natin para sa Panginoon. Para po pagka natapos ang buhay sa mundong ito at pag dumating na yung takdang panahon na haharap tayo sa Diyos, mga kapatid, isa po tayo sa tatanggap ng gantimpala. Ito po ang laging gamit na gamit patungkol sa buhay ni Apostol Pablo. Sapagkat si Apostle Paul ang nagpasimula na napakainam sa Panginoon hanggang sa pagtatapos, talagang siya po ay nagpakainam. Kaya ang sabi po niya sa 2 Timothy chapter 4, mga minamahal, 2 Timothy chapter 4, verse number 6, For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Verse number 7, what a sweet, sweet statement. Taong nararamdaman niya, malapit na siyang mamatay, pero ang kanyang tinatakbo ng kaisipan, mga kapatid, ay ang matamis na pahayag ng kanyang puso na ang sabi po niya, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Bakit po siya nakipagbaka ng mabuting pakikipagbaka? Kasi sabi niya, I therefore so run,
not as uncertainly, so fight I, not as one that beateth the air. Meaning to say, nakikipaglaban si Pablo na talagang meron pong iniya-accomplish. Meron pong mga kino-conquer, mga kapatid. Sa ating pong tekstong muli, ang sabi po niya, ito yung napakagandang maging paalala rin po sa atin, that if we really want lang na ikaw ay masasabi po nating hindi dumalo, mga kapatid, wala po tayong ma-achieve, wala po tayong maaaring i-claim. Sabi niya, but I keep under my body and bring it to subjection, lest that by any means, when I preach to others, I myself should be a castaway. Si Pablo po, ang isang tipo ng hindi lang mangangaral, kundi mananampalataya, na gusto niya, pag nagsalita siya sa iba, hindi siya magiging kahiyahiya. Kasi yung sinasabi niya, nakikita sa buhay niya. Mga kapatid, napakahalaga po na sa buhay natin bilang Kristiyano, matuto tayong supilin ang ating sarili. At ito po ay sa pamagitan ng lakas ng Espiritu ng Diyos. Mga Kristiyano, ang sabi ni Paul, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. 2 Timothy chapter 4. Sa verse number 8, henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love His appearing. So, makikita nyo po na mamamatay si Apostol Pablo, yun na pakiramdam niya eh. Yung damanan niya na hindi siya magtatagal. Pero mga kapatid, the reason why, sinabi ko sa inyo kanina, napakatamis na magiging kamatayan sapagkat ang kanyang nakikita sa kanyang kamatayan ay yung idea na tapos ko ang aking takbo. Ako'y nakipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko ang aking takbo. Naingatan ko ang aking pananampalataya. Alam nyo, itong tatlong bagay na ito ang ating pong isecure. Tiyakin po natin, mga minamahal, na tayo po'y nakikipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. Tiyakin po natin na tatapusin po natin ang ating takbo. At tiyakin din po natin na maiingatan natin ang ating pananampalataya. Sa panahon ngayon, ang dami pong naglipanan na kung saan talagang pinabababaw ang usapin ng buhay bilang Kristiyano. Ang ibig ko pong sabihin, mga kapatid, talagang ang compromise, kabi-kabila na po. Ingatan po natin ang ating pananampalataya para hindi po mawalan ng kabuluhan ang ating pagtakbo. Mga kapatid, let us claim the reward, the coronation. One day, we will stand before the Lord. Tatayo po tayo sa Kanya. Ang tanong, ikaw ba'y nakatapos ng iyong takbuhin? Ikaw ba ay kumumpleto ng iyong dapat tapusin sa Panginoon? Ngayong sandaling ito, ang paalala ng ating mensahe ay mahalaga na ating pong ma-consider. So again, the correction, clear out the rules. Mga kapatid, the caution, consider the risk. Okay? The concentration, complete the race. The coronation, claim the reward. Masarap po na pagka tayo po ay nagtapos sa mundong ito, talagang tapos din ang ating takbo. At pagharap natin sa Panginoon, ang sasabihin niya po sa atin, well done, good and faithful servant. Enter thou into the joy of thy Lord. At sana, katulad ni Apostol Pablo, na talagang bago pa sa kanyang kamatayan, may katiyakan na po siya. There is henceforth now laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. May tinutukoy po siyang day na kung saan gagantimpalaan ng Panginoon. I hope and I pray na tayo po ay muling napaalalahanan ng mensahe. Kung ikaw ay Kristiyano at medyo ikaw ay nalihis, ikaw ay nadapa, bangon po tayo at atin pong ipagpatuloy ang ating pong takbuhin sa Panginoon. Ingat po tayo kasi meron pong risk. Sumunod po tayo kasi meron pong rules para maging tama po tayo at hindi po maging pagtakbong walang katiyakan at pagsuntok ng walang tinatamaan. Let us reach the goal. Amen? Let us pray. Lord, thank you so much. Maganda pong pinaalalahanan mo po kami ngayong gabing ito at iniling ko po ang mabungang resulta. Nawa nakahamon po ito sa ilan sa mga nakinig na kung saan dakilang Diyos marahil nakaranas kami ng pagkadapa, nakaranas kami ng paglihis. Nawa ito'y naging panawagan upang kami po'y bumangon, upang kami po'y magbalik,
upang kami po ay magpatuloy sa takbuhin na inilagay mo sa amin. Nawa naging kalakasan din po ito ng mga presenting meron pong mga kabigatan na nararanasan na natuto po kami na hindi ito dapat bitbitin, hindi po ito dapat dalhin, kundi ito po ay dapat naming alisin sa aming mga buhay. Ang bitterness, wrath, anger, maging ang mga masasamang kaisipan, nawa lahat ng ito, dakilang Diyos, ay amin pong maalis. At nawa, ang maging concentration po namin after hearing this message is to finish the given race at kami po ay magtamo katulad ng sinasabi ni Apostol Pablo. Lord, thank you so much for this great reminder. Thank you for talking to us tonight. We bring back all the glory, praises, and honor to you and to you alone. In Christ's most precious name, Amen. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po sa inyo. At muli po, ang aking pong hiling ay ang patuloy po tayong magsama-sama sa pagsasalo-salo sa salita ng Diyos dito po sa ating Feasting on the Divine Verses online ministry. Doon po sa ilan na sumusubaybay po sa ating pong programa, sa ating pong ministeryong ito, meron din po tayo sa YouTube natin. Ito po yung BFDB at LWBC. Sana po paki-subscribe, like, and share na rin po natin para sa patuloy na paglagana ng salita ng Diyos. Muli po, magandang gabi sa inyong lahat at sumainyo po ang kagandahang loob ng ating Panginoon.